Youth on the Rock. Jesus is the rock. Like, share, and subscribe to our channel. Ang hangin sa loob ng payapang ospital ay tila yelo sa lamig. Hindi man lang tinignan ng doktor si Omar sa mga mata. Nakatitig lang ito sa clipboard na hawak niya, isang hatol ng kamatayan sa asul na tinta. Nasa critical na kondisyon na ang iyong shingles. Bumibigay na ang iyong mga internal organs. Ang gamot ay sayang lang sa puntong ito. Bulong ng doktor. Walang buhay ang boses. Tumingala siya sa wakas. Ang titig ay malungkot at pinal. Umuwi ka na, Omar. Makipagsundo ka na sa iyong sarili. Hintayin mo na ang hindi maiiwasan. Habang umaalingaw-ngaw ang papalayong mga hakbang ng doktor, naramdaman ni Omar ang tila pagsikip ng mga pader sa paligid niya. Siya ay anak ng mayamang pamilya, isang pamilyang ang pangalan ay nakaukit sa pundasyon ng kanilang marangyang reliyosong komunidad. Nagawa niya ang lahat ng tungkulin, 5 dasal sa isang araw, tamang ikapu at nakapapagod na mga banal na paglalakbay. Sinubukan niyang bilhin ang kanyang buhay sa pamamagitan ng debosyon. Ngunit heto siya, nag-aagaw buhay sa isang kama sa pasilyo ng ospital, isang itinapong relikya. Bakit? Hapon niyang tanong habang ang balat niya ay parang nasusunog sa gasolina. Ginawa ko naman ang lahat ng tama. Sa ganap na 3:00 ng madaling araw, ang ospital ay tila isang libingan. Sa gitna ng matinding hapdi, isang boses ang bumasag sa katahimikan. Galing ito sa isang telebisyon sa isang silid sa dulo ng pasilyo na bahagyang nakabukas ang pinto. Kinaladkad ni Omar ang kanyang nanghihinang katawan sa sahig. Gumapang ito habang humihingal ng malalim. Sa kumukutitap na screen, isang lalaki ang nagsasalita na may apoy na hindi kailanman naranasan ni Omar. Si Jesus ang dakilang tagapagpagaling. Kung tatawag kayo sa kanya, gagalingin niya kayo ng lubos. Bumagsak si Omar pabalik sa kanyang kama. Mabilis ang tibok ng puso. Jesus, bulong niya habang ang mga luha ay bumabaka sa dumi ng kanyang muka. Kung ikaw ay totoo, kung ikaw ay higit pa sa isang kwento, ipakita mo ang iyong sarili at paglilingkuran kita hanggang sa uli kong hininga. Biglang napuno ang silid ng isang hindi maipaliwanag na puwersa. Naglaho ang mga anino. Isang figura ang tumayo sa paanan ng kanyang kama na babalot ng liwanag na napakatingkad na tila nahawakan. Ang mukha ng lalaki ay parang araw ng malasakit. Omar. Ang boses ay parang agos ng tubig at banayag na simoy ng hangin ng sabay. Nandito ako. Nang hawakan ng figura ang balikat ni Omar, isang kuryente ang dumaloy sa kanyang gulugod. Naglaho ang matinding sakit. Ang mga sugat sa kanyang balat ay agad na kuminis. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, tumahimik ang hiyaw ng kanyang pulso. Ang kanyang paggaling ay isang himala para sa medisina. Tinawag itong madali ang paggaling o himala ng doktor, ngunit alam ni Omar ang katotohanan. Nang sabihin niya ito sa kanyang mga magulang, sa pag-asang matutuwa sila, puot ang kanyang natanggap. Ipinagpalit mo ang ating pamana sa isang karpentero? Sitsit ng kanyang ama na namimilipit ang mukha sa galit. Patay ka na sa pamilyang ito. At tandaan mo ito, Omar, mag-ingat ka. Maliit ang mundong ito para sa isang traidor. Pagkalipas ng ilang buwan, si Omar ay nasa malalim na bahagi ng kabundukan para sa kanyang unang misyon. Ang makitid at palikulikong daan ay nasa gilid ng 1,000 talampakan na bangin. Tinapakan niya ang preno habang papalapit ito sa isang matalim na kurbada, ngunit ang pedal ay lumubog lang sa sahig. Ang preno! Hingal niya. Biglang pumihit ang manibela, wala itong preno. May nagputol nito. Bumangga ang sasakyan sa harang ng daan, tumambling at lumipad sa kailaliman. May 1 segundo si Omar para sumigaw, "Ama, sa iyong mga kamay!" Bago naging magulo ang lahat sa gitna ng basag na bubog at nagtitili ang bakal. Bumagsak ang sasakyan sa isang matulis na bato sa ilalim at nagsimulang umusok.
Habang nakapulong sa wasak na sasakyan at nakakaamoy ng gasolina, nakakita si Omar ng isang puting liwanag. Isang dambuhalang figura na may mga pakpak na parang kidlat ang kumuha sa kanya mula sa apoy. Sumabog ang sasakyan, ngunit naramdaman ni Omar na siya ay binuhat ng isang puwersang laban sa grabidad. Nagising siya sa gilid ng highway. Mila-mila ang layo mula sa pinangyarihan ng aksidente na walang kahit isang galos. Kahit bahagyang papilay-pilay, nakakita si Omar ng mga ilaw ng sasakyan. Ngunit hindi ito tulong. Dalawang itim na SUV ang mga tauhan ng kanyang ama ang mabilis na huminto. 4 na lalaki ang bumaba, may dalang mabibigat na tubo at baril na may silencer. Hindi ka natapos ng aksidente? Ungol ng pinunong tauhan habang tinututok ang armas. Sabi ng tatay mo, siguraduhin naming hindi ka na makakalabas sa kagubatang ito. Hindi natinag si Omar, kalmado ang kanyang puso. Hindi ninyo ako kalaban, malumanay niyang sabi. Tumawa ang lalaki at humakbang pasulong, ngunit ang kanyang tawa ay naging isang hiyaw ng matinding takot. Sa likod ni Omar, ang hangin ay nagsimulang kumititap at magliwanag. Isang higanting anghel, siyang natalampakan ng taas at may mukhang parang bagyo ng kidlat ang nagpakita. Hindi ito nagsalita, ngunit ang bigat ng banal na presensya nito ay tila nag-alis ng hininga ng mga mamamatay tao. Nabitiwan ng mga lalaki ang kanilang mga armas, ang kanilang mga muka ay naging kasing puti ng abo. Hindi lang sila tumakbo, nagkukumahog silang nagunahan, umiiyak sa takot habang tumatakas sa kadiliman. Napagtanto na sinubukan nilang tambangan ang isang taong binabantayan ng makapangyarihan. Isang sandali pa, dumating ang tunay na tulong. Isang ambulansya ang huminto, umaalingaw-ngaw ang sirena. Paano niyo ako nahanap? Tanong ni Omar sa mga paramedic habang sinusuri ang kanyang vital signs. Wala pong signal ang cellphone dito. Napatingin ang paramedic sa kanyang radyo, naguguluhan. Nakatanggap kami ng tawag, sir. Isang boses ang narinig sa emergency channel. Napakalinaw na nagbigay ng inyong eksaktong lugar. Sinabi niyang magmadali dahil naghihintay ang kanyang lingkod. Ang paramedic na may mga matang marami ng nakitang trahedya ay tumingin kay Omar ng may paghanga at pagkalito. Hindi kami nakatanggap ng tawag mula sa isang tao, sir. Ang dispatch center ay nakatanggap ng signal, isang ping na tunog at isang boses ang nagsabi sa kanila kung saan ang eksaktong mahahanap ang isang taong nakaligtas. Ngunit ang subukan nilang i-trace ang linya, i-trace ang tawag, wala silang nahanap, walang record na nangyari ang tawag na yun. Isinandal ni Omar ang kanyang ulo sa upuan ng ambulansya. Alam niya, pagkalipas ng ilang linggo, sa kabila ng mga banta ng kanyang ama, tumanggi si Omar na manahimik tungkol sa kanyang patotoo. Naglakbay siya sa isang liblib na baryo sa bundok para sa isang mission trip. Bit-bit ang hangaring ibahagi ang kapayapaang kanyang nahanap. Habang lumulubog ang araw, naglalakad si Omar mag-isa patungo sa mission house. Biglang bumasag sa katahimikan ang dagundong ng 2 itim na SUV. Hinarangan siya ng mga ito. 6 na lalaki ang bumaba at may dalang mga tubo at matatalim na talim. Pinapasabi ng ama mo, Omar. Sit-sit ng pinuno. Sabi niya, kung hindi ka maglilingkod sa mga Diyos ng pamilya, hindi ka na maglilingkod sa kahit sinong Diyos. Tumayo si Omar ng matatag. Minsan akong namatay sa ospital na yun, sabi niya nang may matatag na boses. Huli na kayo para takutin ako. Tumawa ang mga tauhan. Tignan natin kung kaya pang ikabit ng Jesus mo ang ulo mo. Sumugod sila ngunit nang iyahampas na ng leader ang tubo sa ulo ni Omar, ang hangin ay biglang sumipol na parang tunog ng libu-libong hangin. Ang lamig ay naging isang nakasisilaw at nagbabagang init. Mula sa kadiliman, sa likod ni Omar, isang liwanag ang sumabog, isang marahas at banal na kinang ang nagpabago sa gabi upang maging tila tanghaling tapat. Isang figura ang lumitaw, siyam na talampakan ng taas. Ang balat ay parang pinakintab na tanso at ang mga mata ay parang nagniningas na uling. Ang kanyang mga pakpak ay parang mga kurtina ng puting apoy. Ang anghel ay hindi nagsalita, naglakad lamang ito. Sa bawat hakbang ng anghel, nayayanig ang lupa. Nanigas ang mga tauhan, nalaglag ang kanilang mga sandata sa lupa. Ang mga matatapang na lalaking pumatay sana sa isang mga ngaral ay naging tila nanginginig na mga bata. Nakita nila ang bigat ng kawalang hanggan na nakatayo sa likod ng lalaking nais nilang saktan. Ano yun?
Sigaw na isang tauhan nang pumiyok ang boses sa takot. Nagtatakbong bumalik sila sa kanilang mga sasakyan, mabilis na pinasibat ang mga ito sa gitna ng kadiliman. Sa isang lunsod, sa malamig at marmol na opisina ng pamilya, nakaupo ang ama ni Omar sa tabi ng fireplace. Tumunog ang kanyang telepono, ang pinunong mersenaryo ang tumatawag. Hindi namin kaya. Hikbi ng boses sa kabilang linya, hindi namin siya mahawakan. Binayaran ko kayo para patahimikin siya, sigaw ng ama. Hindi nyo naintindihan. Hagulgol ng lalaki. Hindi tao ang nahanap namin. Isang kuta ang nahanap namin. Mayroong banal na kasama niya. Kung nanatili kami, naging abo na kami, sir. Huminto na kayo. Hindi nyo nilalabanan ng anak nyo. Nilalabanan nyo ang isang may hawak sa mga bituin. Naputol ang linya. Tinignan ng ama ang kanyang mga kamay. Ang mga kamay na nagtayo ng imperyo ng mga ritual at kayamanan. Sa unang pagkakataon, ang mga ito ay nanginginig. Tumayo siya at tinignan niya ang mga idolo ng pamilya sa ibabaw ng fireplace, malamig at walang kibo. Napagtanto niya na ang dakilang tagapagpagaling ay hindi lang pala kwentong narinig ni Omar sa ospital. Hindi lang niya ito gawa-gawa, siya ay isang hari at iginalaw ng hari ang kanyang kamay upang protektahan ang kanyang sarili. Ang aral ng kwento ay, ang tunay na pananampalataya ay hindi matatagpuan sa mga ritual o ginto sa reliyon, kundi sa isang relasyon sa buhay na Diyos na nakikipaglaban para sa kanyang mga anak.